sariling atin, mahalin at pagyamanin. Magandang araw mga ka-agri! Natikman niyo na ba ang pagkaing kakaiba sa pandinig ngunit masarap sa panlasa? Tara! Dito sa Infanta! Nakakain ka na ba ng patotoy? Hindi pa. Patutoy, ano ba yun? Yan ba yung ano? Ano yun? Hindi ko alam. Ano yung patatoy? Ano yun? Oo ata, yung ba yung kakanin? Ang patotoy ay nagsimula sa sama-samang pagsisikap ng apat na magkakapatid na sina Jennifer, Cheryl, Louise at Medina. Mula sa munting kaalaman ni Jennifer sa baking, napag-isipan niyang isagawa ito at gawing hanap buhay. Sa nirolyong glutinous rice na may palamang ube halaya at yema, naging patok ang matamis nitong lasa sa mga unang tumangkilik nito sa kanilang lugar. Taong 2010 na nagsisimula na itong gawin ni Jennifer nang wala pang pangalan. Mula sa pangalang missile bomb, eraser, at iba pang tawag dahil sa hugis at laki nito, gayon din ang itsura. Mula sa Infanta, dumami ang tumangkilik dito at taong 2012 lamang nang tinawag itong patotoy dahil sa hugis, liit, at feeling o palamang lumalabas mula dito tuwing ito'y kinakagat. Nice. Taong 2015, nagsimula na itong magkaroon ng iba't ibang kulay gawa sa flavored syrup. Mayroong pink na strawberry flavor, green para sa pandan, at violet para sa ube na talaga namang babagay sa okasyon o pagdiriwang ng mga Pilipino. Hello po! Curious po ba kayo kung papaano gawin ang patotoy? Ito po ang mga ingredients. Ready na ba kayong matutunan ang paggawa nito? Tara na't ating gawin! Una, ihanda ang yema mula sa pinapakulong butter at condensed milk. Ikalawa, ihanda ang ube halaya. Pangatlo, paghalu-haluin at masahin ang glutinous rice flour, asukal at tubig hanggang sa ito'y kumapal at makuha ang tamang texture. Ikaapat, magsuot ng gloves saka ipalaman ang tinatantsyang ube at yema sa loob ng glutinous rice saka ito irolyo. Gawin itong paulit-ulit hanggang makarami. Ikalima, sumunod, magpakulo ng tubig sa isang kaserola. Ika-anim, kapag kumulo na ang tubig, ilagay ang nagawang patotoy. Hintayin itong lumutang sa loob ng 10 hanggang 15 minuto na tandang maaari na itong hanguin. Ayan! Ready na itong hanguin. Hanguin natin ito gamit ang strainer at ilagay. Sandaling ibabad sa tubig na may saktong temperatura lamang upang hindi ito magdikit-dikit. Ikawalo, simulan na itong ibalot pa isa-isa sa nagupit na banana leaves. At pahiran ng mantika upang ito'y hindi matumikit sa iba pang patotoy.
Eto na po ang ating patotoy! Yum! Talaga nga namang maglalaway ka sa tamis at kakaibang lasa ng patotoy. Kung siguradong mapapangiwi ka sa pangalan nito, sigurado namang mapapangiti ka sa kanyang lasa. Ano pang hinihintay mo? Tikman mo na rin ang pinagmamalaki ng Infanta, ang sweet patotoy. Mula Infanta, dadako naman tayo sa syudad ng Dagupan. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Dagupan! Bukod sa bangus at kaliskes, ano pa nga ba ang mga pagkaing sikat dito sa lungsod? Tara na't alamin ang istorya at matakam sa pagkaing pigar-pigar. Ang pigar-pigar ay salitang Pangasinan ng ibig sabihin ay paghahalo, na siya ring proseso sa pagluto nito. Ang tuloy-tuloy na paghahalo sa karne habang ito'y mabilisang ipiniprito. Ang pigar-pigar ay isang sikat na street food dish sa Dagupan City at sa ilang parte ng Pangasinan, na karaniwang inihahanda gamit ang hiniwang karne ng kalabaw na tinimplahan ng asin at paminta. Ang karne ng baka ay isang magandang pamalit sa karne ng kalabaw sa pagluluto nito. Mga sangkap sa pagluluto ng pigar-pigar. Ngayon, atin namang alamin ang paraan ng pagluluto nito. Una, hiwain ang karne ng kalabaw o baka ng manipis hanggang sa swak na sa isang kagat ang laki ng bawat piraso. Sa paraang ito, makakasigurado ka na ang karne ay hindi magiging chewy kapag niluto. Ikalawa, hiwain ang repolyo sa mga cube o parisukat. Ikatlo, ilagay ang beef sa bowl at lagyan ng pampalasa gaya ng toyo, asin at black pepper. Haluin ng mabuti upang magkalasa ang karne. Hayaang lumambot ng 1 oras. Ikaapat, mag-init ng mantika sa kawali at i-deep fry ang marinated meat sa loob ng 5 minuto. Patuloy na haluin ang karne habang niluluto. Ikalima, pagkatapos ng 5 minuto, idagdag ang repolyo at sibuyas. Haluin sa loob ng 1 minuto nang tuloy-tuloy ang paghalo at pagbaliktad. Ika-6, pagkatapos ng 1 minuto, hanguin ang karne at gulay gamit ang isang salaan. Hayaang tumulo saglit ang mantika at dahan-dahang tusukin ng spatula para makatulong na maubos ang labis na mantika. Ika-7, maglagay ng plato sa ibabaw ng strainer at baliktarin ito para ilipat ang pigar-pigar sa plato. At ang panghuli, ihain kaagad ang pigar-pigar habang mainit pa kasama ng nilutong kanin. Para sa mga Pilipino, ang pagkain ay higit pa sa pinagmumulan ng nutrisyon. Ito ay isang makabuluhang aspeto ng kultura, komunidad at pagdiriwang. Hindi na maikakaila ang yaman ng pagkaing Pinoy sa ating rehiyon. Kaya't dapat lamang na pagkaing sariling atin, mahalin at pagyamanin.
Pagkaing sariling atin, mahalin at pagyamanin.